Ito ang MSC Arena, ang pinakamalaking container ship sa buong mundo na may kapasidad na magdala ng 24,346 container. Ang barkong ito ay may pinakamalaking kapasidad ng cargo sa kahit anong cargo ship na nagawa. Ngunit dahil sa napakalaking sukat nito, may ilang mga kakulangan na naglilimit sa kanyang operasyon at kung saan ito, iba pang mga barko katulad nito ay maaaring maglayad. Dahil dito, lumalabas ang tanong kung laging mas mabuti ang mas malaki. Ang malalaking container ship katulad ng MSC Arena na nagsimulang magserbisyo noong nakaraang taon ay nagsisimulang maging isang trend sa industriya. Sa katunayan, mula noong naimbento ang containerized shipping noong 1950s. Ang average na sukat ng cargo sa mga barkong ito ay tumaas ng napakalaking 29,000%. Pero bakit gustong magtayo ng mas malalaki at mas malalaking barko ang mga shipper? Napakamahal maglipat ng cargo mula sa isang lugar patungo sa iba. Una, may mga gasto sa transportasyon upang dalhin ang mga kalakal sa pantalan. Kasama sa mga gastos na ito ang mga sahod ng mga driver ng truck, mga manggagawa sa reles, mga empleyado ng bodega, at iba pang nagdadala ng mga kalakal sa pantalan. Pagdating sa pantalan, mayroon ding mga longshoremen o mga tao na naglo-load at nag-unload ng mga barko, mga operator ng crane, mga driver ng truck, at iba pang mga tauhan sa pantalan. Para sa barko mismo, may docking fees, port fees, water fees, shore power fees, trash fees, at pelletage fees upang may hatid ang barko sa dagat. Pagkatapos lumabas sa dagat, kailangan din magbayad ang kumpanya ng pagpapadala ng sahod para sa kanyang mga workers, gasolina para sa kanyang mga machine, at insurance para sa lahat ng kanyang cargo. Ang mga gastos na ito ay nauulit kapag ang barko ay dumating sa isa pang pantalan. Habang hindi lahat ng mga gastos na ito ay direktang pasanin ng mga kumpanya ng pagpapadala, tulad ng gastos sa pagtransport ng mga kalakal sa pantalan, lahat sila ay magkakaugnay. Kung tumaas ang mga gastos sa transportasyon, tataas din ang halaga ng mga kalakal at magbabayad ng mas mataas na insurance premiums ang kompanya ng pagpapadala. Dahil sa lahat ng mga magkakaugnay na gastos na ito, ang industriya ng pagpapadala ay nagtayo ng mas malalaki at mas malalaking barko sa nakalipas na mga dekada upang makatipid sa pamamagitan ng paghahatid ng mga bagay-bagay sa bulk. Pero paano sinusukat ng industriya ang laki at ano ang itinuturing na malaking cargo vessel? Bago natin talakayin kung paano ikinaklas ang mga cargo ship, mahalagang ilarawan kung paano sila ikinaklas. Sa ibabaw ng anumang container ship, makikita ang daan-daan kung hindi man libu-libong iba't ibang kulay ng mga metal na kahon. Ang mga metal na kahon na ito ay 20 feet ang haba at maaaring dalhin ng isang truck. Dahil dito, ang industriya ay nag-adopt ng standard na 20-footer equivalent unit o TEU upang sukatin ang kapasidad ng isang container vessel. Paano ikinaklas ng industriya ang mga cargo ship? Nagsisimula sa pinakamaliit na klase ng mga cargo ship ay ang mga feeder ships. Ang mga feeder ships ay may kapasidad na 300 to 1,000 na TEU at may mahalagang tungkulin sa industriya ng pagpapadala. Ang mga barkong ito ay naglilipat ng cargo mula sa maliliit na pantalan patungo sa mas malalaking regional na pantalan kung saan maaaring mag-unload ang mas malalaking container ship. Isang magandang halimbawa sa US ay ang mga feeder ship na mula sa Hopewell, Virginia, patungo sa International Terminal sa Norfolk, Virginia. Ang susunod na hakbang mula sa mga feeder ship ay ang feeder max. Ang feeder max ay karaniwang tumutukoy sa mga feeder ship na may maximum limit na 3,000 TEU. Ang mga barkong ito ay ginagamit upang magdala ng mas maraming kalakal mula sa isang malaking pantalan patungo sa isa pa. Isang magandang halimbawa sa West Coast ng US ay ang pagdadala ng mga kalakal mula sa San Diego, California, pataas ng baybayin, patungo sa Long Beach, California, upang ma-unload doon. Kapag dinala ng mga feeder ship ang cargo sa pantalan, ang mas malalaking container ship ay tatanggap ng mga delivery para sa transportasyon patungo sa kanilang huling destinasyon. Ang mga barkong ito ay maaaring maglakip ng ultra-large container vessels na kayang magdala ng 10,000 o higit pang TEU ng cargo. Ang cargo ay maaari ring mapunta sa tinatawag na Megamax cargo vessels. Ang Megamax container vessels, kung saan ang MSC Arena ay ikinaklas bilang isa, ay mga container ship na kayang magdala ng 18,000 o higit pang TEU ng cargo. Ang mga Megamax container ship ay bumubuo ng malaking bahagi ng global shipping industry.
na may 179 vessels na kasalukuyang nasa serbisyo. Kaya nilang magdala ng nakakagulat na 4.1 milyon na TEU, na higit pa sa kalahati ng 7.2 milyon na TEU na kayang dalhin ng industriya bawat araw. Kapag umalis na ang mga barkong ito sa pantalan, may mga limitasyon sa kung saan sila maaaring maglayad. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Panamax at Neo Panamax limits. Ang Panamax ay tumutukoy sa dating limitasyon ng Panama Canal, na naglilimit sa mga barko sa 965 feet ang haba, 106 feet ang lapad, at draft na 39.5 feet, kasama ang 5,000 na TEU limit. Gayunpaman, matapos gumastos ng bilyon-bilyong dolyar ang gobyerno ng Panama upang palakihin ang laki ng Panama Canal, ang bagong limitasyon gamit ang mas malalaking locks ay ngayon 1,200 feet ang haba, 16.17 feet ang lapad, at 50 feet ang lalim na may 12,000 TEU limit. Gayunpaman, hindi lang ang Panama ang may ganitong limitasyon. Sa buong mundo, iba't ibang straits at waterways ang may limitasyon sa laki ng mga barko na maaaring dumaan sa kanila, kabilang ang Suez Canal, Straits of Malacca, at Straits of Dover. Ang bawat isa sa mga waterways na ito ay may limitasyon sa mga bagay tulad ng haba, draft, at lapad na maaaring maglimit kung aling mga barko ang maaaring mag-transit sa kanila. Kaya paano naapektuhan nito ang mga Megamax container ship? Isa sa mga unang at pinakahalatang halimbawa ng mga limitasyon na hinaharap ng mga malalaking barko na ito ay ang kakayahang makapasok at makalabas ng pantalan. Para sa isang barko na ligtas na makapag-navigate mula sa dagat patungo sa pantalan, kadalasan kailangan ng mga lungsod na mag-dredge ng isang channel upang payagan ang ligtas na pagdaan. Ang channel ay isang artipisyal na daanang tubig na nilikha gamit ang mga dredge upang iscoop ang buhangin at putik upang payagan ang mga barko na dumaan. Dahil ang draft ng isang barko ay kung gaano kalalim ito lumulubog sa tubig, dahil sa patuloy na lumalaking sukat ng mga container ship, inirekomenda na para sa isang pantalan na tanggapin ang isang Neo Panamax o mas mataas na barko, ang pantalan ay nangangailangan ng isang channel na hindi bababa sa 50 feet, habang ang ilang mga pangunahing lungsod ng pantalan tulad ng New York, Miami, Norfolk, at Charleston ay naabot na ang layuning ito. Ito ay napakamahal at matagal na gawin. Dahil dito, maraming mas maliliit na pantalan ay hindi kayang gastusin ang pera para sa dredging ng sapat na malalaking channel upang tanggapin ang mas malalaking barko. Sa katunayan, ang ilang mga barko ay napakalaki na halos walang pantalan ang makakatanggap sa kanila. Halimbawa, kung ang MSC Arena ay nais na pumasok sa US, ang tanging mga pantalan na maaaring piliin ng kanyang kapitan ay ang Port of Long Beach sa California o ang Port of Seattle sa Washington State. Walang ibang channel ang maaaring magkasya sa arena sa continental US. Ngunit kahit na mas maraming pantalan ang makakatanggap, maaaring hindi rin handa ang infrastruktura ng pantalan. Kapag pumasok na ang barko sa pantalan, kailangan nilang itali ito sa pier. Sa 1,312 feet ang haba, ang MSC Arena ay magiging sobrang laki upang ligtas na itali sa halos anumang pier sa US o sa mundo man. Katulad ng mga channel, ang paggawa ng mga pier ay matagal at mahal. Bukod dito, ang mas maliliit na pantalan ay maaaring walang sapat na space upang magtayo ng mas malalaking pier nang hindi nakakasagabal sa ibang trapiko. Bilang resulta, kahit na may mas malalim na channel, ang mga pantalan na ito ay hindi kayang tanggapin ang mas malaking barko. Isa pang bahagi ng infrastruktura na dapat isipin ay ang mga tulay. Maraming mga pantalan ang matatagpuan sa loob ng mga pangunahing lungsod na minsan ay may malalaking tulay na nag-uugnay sa mga bahagi ng lungsod. Kilalang mga halimbawa sa US ay ang mga lungsod tulad ng Baltimore, New York City, at San Diego. Ang pagpapalawak ng mga tulay muli ay nagkakahalaga ng maraming oras at pera, ngunit ang pagsasara ng mga tulay sa mahabang panahon ay maaaring makasama sa lokal na ekonomiya. Bukod dito, ang lokal na heograpiya ng lugar ay maaaring magpigil sa paggawa ng mas malalaking tulay upang panatilihin silang ligtas para sa trapiko ng sasakyan. Dahil sa lahat ng mga hamon sa infrastruktura na ito, maraming pantalan ng simpleng walang pera, space, o kapasidad upang mag-expand upang makibagay sa mas malalaking barko. Ngunit hindi ito ang mga tanging problema na hinaharap ng malalaking container vessels. Bukod sa mga issue sa infrastruktura sa pagpasok at paglabas ng pantalan, ang mga barkong ito ay humaharap din sa ilang mga hamon na geopolitical. Ang pangunahing hamon dito ay ang piracy.
Sa kabila ng karaniwang maling akala, ang piracy ay nananatiling buhay at aktibo ngayon, lalo na sa paligid ng Horn of Africa at sa kahabaan ng baybayin ng West Africa, pati na rin sa ilang bahagi ng Indonesia. Ang mga pirata at mga grupong terorista ay itinuturing na pangunahing target ang mga container vessels na may 8,000 TEU o higit pa dahil sa halaga ng cargo na dala nila. Sa pinakamasamang kaso ng isa sa mga barkong ito na na-hijack na nangyari ng maraming beses sa nakaraang dekada, ang mga shipper ay kadalasang nagbabayad ng milyon-milyong dolyar sa ransom para sa barko at kanyang mga tripulante dahil mas mura ito kaysa sa halaga ng mga kalakal. Sa kabilang banda, kung nais ng isang kumpanya na maiwasan ang pagbabayad ng ransom, kailangan nilang magbayad para sa mga armadong seguridad sa mga barko. Ang mga armadong seguridad na ito ay mahusay sa pagpigil sa karamihan ng mga pirata. Ngunit napakamahal. Dahil dito, ang mga Mega-Max ships tulad ng MSC Arena ay humaharap sa mas mataas na gastos depende sa kung saan sa mundo sila maglalayag. Isa pang geopolitical na alalahanin ay ang limitasyon kung saan maaaring maglayag ang mga barkong ito. Ang kasalukuyang pangunahing mga ruta ng mga Mega-Max ships na ito ay mula Asia, patungong Europe at pabalik. Bagaman matatag ang sitwasyon para sa China ngayon, ang mga pressure ng geopolitical mula sa EU at US kaugnay ng trade wars sa China, mga parusa sa Russia, o iba pang mga pagmamanyobra sa geopolitical ay maaaring magpatigil sa pag-access sa mga pangunahing ruta ng kalakalan na ito. Kapag walang destinasyon upang dalhin ang kanilang cargo, ang mga barkong ito ay maaaring maging walang silbi. Gayunpaman, ang mga pagmamanyobra sa geopolitical ay hindi lamang ang panganib. Ang ekonomiya ay maaari ring magpuwersa sa maraming taga-buo na talikuran ang mga Mega-Max ships upang pigilan silang mas lumaki pa. Isang halimbawa dito ay ang COVID-19 pandemic. Sa panahon ng pandemic, sa kabila ng pag-expand ng mga pangunahing pantalan at pagpapatakbo ng 24 hours sa isang araw, nagkaroon pa rin ng mga pagkaantala sa pagpasok ng mga kalakal sa pantalan at sa kanilang huling destinasyon. Bilang resulta, maraming mga lungsod na dati ay may minimal na komersyal na industriya ng pagpapadala ay nagsimulang lumikha ng infrastruktura upang tanggapin ang mga cargo ship. Bilang resulta ng diversification na ito, ang mga pangunahing hub ng pagpapadala ay hindi na lamang ang mga pangunahing manlalaro sa industriya. Sa halip, ang mga lungsod na wala pang komersyal na infrastruktura ng pagpapadala 6 o 7 taon na ang makakaraan ay nagiging mga regional powerhouse. Ang pagbabagong ito ay nagpadala ng mas maraming barko sa mas maliliit na pantalan upang maiwasan ang mga bottlenecks. Nagkaroon ng bomb sa mga barko na may sukat na 5,000 to 10,000 TEU at lumayo mula sa ultra-large container ships. Kaya, isinasaalang-alang ang lahat ng mga negatibong ito. Makakakita ba tayo ng limitasyon sa laki ng isang container ship? Bagaman maaaring may ilang barko na mas lalaking bahagya kaysa sa MSC Arena, ang industriya ng pagpapadala sa kabuuan ay lilipat palayo sa pagtayo ng mas malalaki at mas malalaking barko. Siyempre, may pangangailangan pa rin para sa malalaking barko tulad nito at patuloy silang maglilingkod sa mga darating na henerasyon. Gayunpaman, hindi malamang na ang industriya ay makakakita ng isang 2,000-foot cargo ship o isa na kayang magdala ng 50,000 na TEU dahil tunay na may limitasyon sa kung gaano kalaki ang isang barko at ang limitasyon na yon ay halos naabot na.